na ako. Good morning. Ayan yung ulam ko, yung talbos ng kalabasa. And yung niluto ni Tipak na chicken curry. So, kain tayo, guys. Dami kong tinutupi sa taas. Chicken curry. Sarap. Guys, baba tayo. Punta tayo doon sa nagre-renta sa amin dahil kukunin namin yung vacuum, niniram nila. Naglilinis sila today dahil parating na yung isang kapatid nila na babae. 5 pala sila, hindi ko alam yun. So magtatanong tayo kung talagang sister nga nila. O kaya kasi nilabas nila lahat ang kanilang mga gamit. Pero magpapaalam muna ako, guys, ha, bago tayo mag-video doon sa kanilang bahay. So naglilinis pa si Ayusbay, guys, ano? So ito silang mag-brother, oh. Ayan. Ito siya, pinaka-big brother nila. So, naglilinis pa si Ayusbay, kaya hindi pa siya tapos mag-general cleaning. Sister talaga nila. So, babalik lang tayo dito, ha? Kasi nag-general cleaning pa siya. Sabi ko, pag tapos na siyang maglinis, maayos niya lahat, mag-house tour ako dito. Kasi nag-uusap pa sila ni Tipak, so kita-kits tayo sa So guys, tingnan nyo ang mga tinanim ni Buwa dito, guys. Sige lang, pag wala na si Buwa, tsaka na namin ayusin dito. Kasi para na siya talagang naging damo na lahat. Napuno na dito, guys, no? So hayaan na lang natin si Buwa kung ano yung kaligayahan niya, suportahan lang natin. Kasi ganito yun, guys, na-confirm ko na nga, sister talaga nila yun. Kasi sabi ko, akala ko, 3 lang kayong magkakapatid na lalaki. Sabi niya, hindi, 4 kami, hindi pala 5. Sister talaga yan namin, nag-iisang babae. At saka 4 na taon na siya sa Amerika. So, kasi si Tipak din, may pasuyo din na ipadala lang yung isa niyang matatanggap na baby nga, sabi ko sa inyo. So, abangan nyo yan. So, after 1, nga darating yung kanilang sister. So, kaya nag-general cleaning siya. Medyo talagang sobrang makalat doon. Nakakahiya naman, guys. Siyempre, pag na-arrange na lahat, kasi yung mga sofa, nakita nyo naman nasa labas. Ang nag-general cleaning siya, at saka yung 2 kwarto, sobrang gulo. Alam nyo naman, puro sila lalaki. Kung ipapakita ko sa inyo, siyempre, sa side nila, hindi din naman maganda. So, yun lang pinakita ko muna. At sabi ko, pag na-arrange mo na lang, although pumayag siya, pero ayoko ng ganun kasi syempre mas okay na yung makita nyo maayos. Guys, so dito ako nang tutupi, oh. Lumipat ako dito kasi ang init. Hindi mo talaga yung weather namin dito, guys. Kasi gusto ko maubos na talaga yung tupiin ko, yung mga tupiin natin, no? Hindi na talaga siya naubos-ubos yung labahin. Buti ngayon si Tipak lang yung naglalaba. Kasi syempre hindi ko pa naman kaya lahat-lahat. So yung tupiin lang talaga, more na sinusunod ko naman yung pagtutupi. Dumadami yung tupiin. Ito talagang forever natin, no? Dito may forever. May forever dito, guys, sa ating mga tupiin. So nakita nyo, busy na rin yung taga-baba. By the way, guys, kagabi, di ba, nasa kusina kami ni Johan. Nagtanong siya sa akin kasi nga nakita niya busy yung sa baba. And siguro naalala niya na dito din sa tuwing katulad niyan darating yung brother-in-law ko, busy din kami, naglilinis and all. Noon nga, guys, may nag-bash pa sa akin. Naglilinis kami ni Tipak, busy na. Siyempre parating na that time sila ama. So binash ako na sabi niya kasi katulong lang kayo dyan, caretaker kayo dyan. So napapaisip ako, itong mga taong ito, bakit yung tingin nila opposite side, no? Opposite side, negative sila. Negative sila, siguro dala na rin siguro na puno sila, guys, ng hatred and jealousy sa kanilang puso. Kaya siguro ganun na lang yung comments niya. Ibaga nga pag tayo may parating na mga bisita o di kaya lalong-lalo na syempre pamilya galing abroad. Parang tayo kahit na siguro galing pa yan sa ibang probinsya, magbabakasyon dito sa... Syempre masaya tayo, di ba? At saka kailangan natin maghanda, maglinis, yung parang malalim na paglilinis talaga, kumbaga deep clean talaga ba. And syempre yung kung saan sila magpapahinga, ganun tayo kasi Pilipino tayo. Kahit saan man tayo pumunta, dala-dala natin yan, nasa dugo natin yan. Yung hospitality, grabe tayo dyan, very accommodating tayo. Ako kasi, tinatanggap nga natin yung stranger sa bakuran natin. How much more pa yung pamilya natin dumating. Diba, guys? So, napapatanong si Juan na bakit daw, pag dumating daw yung mga tito niya, nagiging busy daw kami ng papa niya, naglilinis, busy din daw ako sa lahat-lahat. Kasi alam nyo, guys, sa tao yun, guys, at hindi sa lahi. Dahil, bakit ko nasabi? Dahil kay ama, nakikita ko yan, guys, nung time na nagbabakasyon-bakasyon pa lang kami dito.
nakikita ko yan guys, na pagdating namin. Alam mo yung ibang pakiramdam na naramdaman mo talaga yun na welcome ka. Dahil pati sa higaan kung saan kami higa, naka-ready, yung pagkain nakakainin namin, yung table. So doon ako nasa-surprise sa ugali ng aking binan na babae na pag dumating kami dito na magbabakasyon, naka-ready yan lahat. At saka guys, moton, chicken, may salad, may achar. Naka-ready yan guys kahit gabi pa kami dumadating. At hindi sila kumakain hanggat hindi kami nakakarating. Alam ko pa lang guys na nakitaan si Ama sa kanyang pag-uugali na may iba na kumbaga is hindi ko yun in-expect. At hindi ko yun sinabi kay Deepak na pagdating natin, dapat ganito ganyan na, doon na, ayokong dumating ako na ganyan-ganyan na wala. Wala guys, wala ako may sinabi na ganun. Which is na-surprise talaga ako. So kaya, ganun din na pag dumadating sila dito or magbabakasyon, nandun na yun sa puso ko, kaya dudoblihin ko. Yung nag-comment yun na caretaker kayo dyan, katulong kasi kayo dyan, kaya yan, naglilinis-linis. Yung parang nakakatawa, yung doon ko na-realize na grabe ang hatred nito sa puso nito. Kumbaga kakaiba. Siguro pag mayroon siyang parating na pamilya, siguro ganun siya tumanggap o humarap sa kanyang pamamahay. Yung parang basura sa kanya ang mga taong gustong bumisita sa kanya o pamilya niya. Sa tingin ko lang. Kasi ganun siya umasta sa comments. Yung ganun ba? O di kaya inggit lang talaga ang umiiral sa puso. Mga taong ganun guys, hindi talaga yun mananalo. Kasi yung pait sa puso nila ba. But anyway guys, yun lang. At sinagot ko yung anak ko na that's how we welcome. Lalong-lalo na mahal natin and pamilya natin. Ipaparamdam natin talaga yung respeto, yung pagmamahal natin na kailangan maramdaman nila na warm, hindi cold yung pagtanggap natin. Saka sa stranger naman guys, nakilala mo lang ba? Nakilala mo lang na hindi man kayo na totally close talaga. Hindi yung nagkakilala lang kayo tapos patitirahin mo na siya sa bahay mo. Tayo kasi guys, kinikilala muna natin yung tao bago natin talagang i-welcome natin sa bahay natin. Ibig kong sabihin na nagkakausap-usap kayo, na parang alam niyo yun, na andun na kayo sa parang, syempre parang goods na kayo talaga. Hindi yung basta mo na lang patitirahin na hindi mo naman alam-alam kung ano ang kanyang intention sa'yo. Diba guys? So, ganun yung ibig kong sabihin. Hindi lang yung stranger, nakita mo lang siya sa daan tapos gusto mo na siya patirahin sa bahay mo. Iba ang ibig kong sabihin. Or, ayun guys, in-explain ko lang yun kay Johan. Kasi syempre, masaya din ako dahil curious si Johan at gusto niyo malaman dahil yun ang nakikita ng bata. So, gusto ko matatakin sa isip ni Johan na kapag may gusto siyang patuloyin o kapag may pamilya kaming punta, gusto kong matatakin sa puso niya or friend niya na kung paano niya i-welcome yung mga tao sa pamamahay niya. Gusto ko ma-practice din ni Johan ng ganun. So tayo kasing mga Pilipino, nasa dugo na natin yun, na very tayo, accommodating, and yung hospitality natin, grabe. So kaya buo na talaga natin. Alala ko nga nung maliliit pa kami, yung mama namin. Yung ilabas niyo muna yung isang set dyan na Duralex pa noon yung ginagamit namin kasi 'di ba? Alam niyo naman yung mga Duralex. Paano ba yun guys? I-pronounce, i-comment nyo yung Duralex. O 'di ba? Kilalang kilala yun. So may set kami noon. Alala ko sa Platerang tawag namin Dahil yung isang set na Duralex ilabas natin, pitchel, tapos magmula sa platito, banjado, set yan, no? Kasi naalala ko talaga yung aming Platera kasi mahilig yung papa ko at mama ko mangkolekta ng mga dining wares. Tama ba ako guys? Ang aking, anong tawag nito? Ang aking pronunciation, ang aking grammar. So kung mali man, i-comment nyo na lang below guys. O diba, ganun tayo guys, sa mga ganyan pa lang, kahit bibisita pa lang gumagamit tayo ng hindi natin ginagamit sa araw-araw na mga plato. Ito nga lang simpleng kahit sa higaan lang, masaya na. Yung pagluto ng moton, wala na nga yung ang plato-plato kung anong ginagamit sa araw-araw. Kasi wala man yan sila guys, hindi man sila ganun talaga na
mahilig sa mga glass-glass na mga plato. Meron sila yung mga ginto-ginto na steel nila na plato, yon. Tayo, grabe talaga tayo na masasabi ko. Pero meron din naman sa kanila dito, no? Pero bihira, guys, bihira. Dito kasi parang may mga nakikita din ako na maramdaman mo talaga agad na hindi ka talaga welcome. Hindi ko pa naman yan na-experience, pero nakikita ko lang yan na maramdaman mo talaga na nakikita mo na hindi welcome yung mga taong ganon sa pamamahay nila. Kung kaya pagpasok, labas agad, yung wala man lang kahit tubig na bigay, ganito, ganyan. So parang ikaw mismo manonotice mo. And syempre, may mga kaibigan din ako na magbabakasyon lang naman sana dito. Yung maramdaman na nila agad, yung hindi sila talaga welcome ba. Maramdaman talaga nila na kahit sa higaan, wala man lang may naghanda, yung ganun ba, syempre nakaka-offend yung ganun pag na-encounter kasi. So yung ganun ba guys, na may mga na-encounter din ako, and isa yun sa mga kaibigan ko na sila na nga yung may-ari ng bahay. So kaya isa din siguro yun sa mga bagay-bagay na tinatamad din siyang magbakasyon dito, kahit gustuhin niya man, no? Okay yung pamilya, pero ang ibig niya bang sabihin na pag kami ang nagbakasyon, kahit higaan, hindi pa nakahanda. Yung katulad sa akin daw, na sana ganun man lang. Kasi kami yung may-ari ng bahay, kami pa pala yung mag-a-adjust. Yung alam nila na darating kami, hindi man kami iba, pamilya din naman kami. Bakit pati sa higaan, wala na kaming mahigaan? Yung ganun ba guys? So, nakaka-offend din yung ganun. And naintindihan ko yung kaibigan ko na yun ang na-encounter niya. Kaya syempre pinapalakas ko na lang siya guys, kasi isa din yan sa kinakasama niya ng loob. Pero syempre kung saan man siya ngayon, I'm very happy ako sa kanya dahil double pa ngayon ang sitwasyon niya, sa kanyang kumbaga pinili na hindi na lang mag-for good dito kundi sa ibang bansa. Pero alam niya yun, at least yung pamilya ng asawa niya hindi nila pinabayaan. Mas sila yung nakaka-benefits ng bahay nila dito. But anyway guys, basta stay lang tayo blessed and share the blessings, yun lang. And kahit siguro ano man ang gawin ng kapwa natin sa atin o pamilya man ng ating kung saan man tayo ngayon, basta hayaan na lang natin, kasi naniniwala ako doon na much better na wala na lang sila may maririnig. Yung palawakin na lang natin yung pag-iisip natin, dahil andoon talaga yung pag-ibang lahi. Meron talaga yung problema. So, and paswertihan lang din. And kahit din naman ako, hindi ko rin naman masasabi na 100% swerte ako o okay ako, dahil syempre meron talaga na hindi perfect na relasyon, at meron talaga yon na konting gasgas, at naayos naman, hindi naman yun forever na magkasiraan lang, yung ganon, dahil di rin naman maganda yon. Basta ang importante, pairali na lang natin yung positive na environment, and habaan yung pasensya at pag-iintindi, dahil syempre at the end of the day, pamilya kayo at maayos yun. So ayun lang guys, at masaya ulit ako dahil nakapag-share ako sa inyo nito, and nagchika-chika na naman ako dahil ito nga today yung aking vlog, dahil sa syempre na-experience natin. Alam nyo guys, mainit talaga. I-check ko ngayong temperature, yung aming weather talaga dito kakaiba. So kapakita talaga sa inyo, ayan guys, 29 degrees ngayon, nag 28 degrees, kaya pala mainit guys. Tingnan nyo ngayon, nainitan na ako. Samantalang nasa Middle East ako, 49 degrees, 48 degrees, 47 degrees, humid pa yun guys. Namumula-mula talaga ako noon. Walang hangin, maglalakad ka, magjo-duty ka pa. Can you imagine guys? So sa mga kapwa ko OFW na nasa Middle East, shout out sa inyong lahat dyan. End ko na yung aking vlog. Maraming salamat pong muli. I hope na nakapag-share ako sa inyo ng positive na thoughts for today's, and I hope maka-upload ulit ako mamaya, and maliligo na talaga ako dahil ang init-init.
Comment down below lang kayo guys kung may mga gusto rin kayong i-share, kung agree ba kayo sa mga na-i-share ko today's vlog. So kung makaka-relate ba kayo, ayun parang ibig kong sabihin, hindi yung mag-agree pala kayo, no? Kasi alam ko may mga iba na hindi talaga agree, given na yun. So mag-comment na lang kayo kung may mga na-experience din kayo katulad sa akin, na kapag may bisita kayo, ano ang mga ginagawa nyo. So i-share nyo nga guys at babasahin ko, o diba? So I love you all, God bless us all, and thank you so much. Bye bye guys!